Yo guys, it's your boy, the boy again, and welcome back sa ating Usapan Episode 7. Itong video na to guys ay para sa mga single parent natin dyan, single mom, single dad. So sana magustuhan nyo guys. Keep watching and enjoy the video. So guys, ito pala yung pang-pitong guest natin. So pakilala ka muna. Hi, I'm Divina Castro, 33 years old. Magta 10 years na po ako dito sa Japan. I'm from Novaliches, Caloocan City. Single mother po ako dito sa Japan. Yan. So kamusta naman yung giging isang single mother dito sa Japan? Actually, ang single mother, mahirap naman talaga yan. Para sa akin, ng single mom, lahat kasi talaga gagawin mo. From gawaing bahay, pag-aalaga ng anak mo, pati pagtatrabaho, lahat sakop mo. So, walang pinipili talaga yung pagiging mom is like talagang mahirap. Pero kinakaya ng single mom kasi yun yung pagiging matibay ng loob mo is like yung pagmamahal mo na rin sa anak mo. So dapat ano ka talaga, flexible ka. Hindi lang sa single mom kundi syempre pagtatrabaho din kasi doon tayo kumukuha ng syempre yung financial din. Yung pag may trabaho ka, syempre mas maganda yon na mapoprovide mo din yung mga needs ng anak mo, diapers, yung milk, 'di ba? Lalo na para sa akin, hindi ako breastfeeding, so ang hirap. Alam mo yun, nagkukulang ako talaga sa mga budget ko, tight yung budget ko na. But ito namang next question, sa tingin mo, common ba yung single mom dito sa Japan? For me, hindi siya common. Kasi ngayon sa Japan, napakababa ng population nila. Maraming hindi talaga nag-aanak. Parang feeling nila yung pag-aanak is maaagawan ka ng time, ng finances mo. Recently, 'di ba? Kakalabas lang sa news. I think this year yata 'yun na bumaba na naman yung ano nila sa pagkakaroon ng anak dito sa Japan. Yes, yan. That's true. Sobrang legit nung ang dami hindi nag-aanak. And every year talaga may data sila ng yung growth ng kung tumaas ba, bumaba na naman ba. Pero ang laging result ng data nila is sobrang bumabagsak yung population. So, hinihikayat nila yung lahi nila, kalahi nila, or yung ibang lahi na nakatira dito sa Japan na mag-anak from having the allowance na sasagutin ng government yung 50 lapad. Pag nanganak ka, sagot ng government. So as a single mom, may mga natatanggap ka bang allowance galing sa government dito sa Japan? Yes, actually meron silang allowance na binibigay. Lumapit lang kayo sa nearest city hall ninyo. Meron silang ibinibigay na allowance para sa mga single mom. Tulad ng sa labor, yan. From ano pa lang, yung baby mo nasa tiyan pa lang, meron. Lalo na sa panganganak mo. And lalo na pag single mom ka, meron pa rin. I think 2 months. It depends sa sa bracketing nila kung ilan yung anak mo, kung ilang edad na yung mga anak mo, or tulad na lang din ng pag special child yung anak mo, ganon. Meron silang mga situational na binibase. So detalyado talaga yung budget nila para sa ganyan na ano, 'di ba? Yes, yes, yes. Kailangan talaga pinag-aaralan nila yan kasi hindi sila magbibigay na lang ng ganyan-ganyan. Kasi hindi naman din madali yung magbibigay ka, maglalabas ka ng budget eh. Kailangan pa rin talaga legit na mapatunayan na single mom to, ito meron siyang mga anak na ganito, may sakit, may ganyan. So yun. Ano sa tingin mo yung kailangan or needs na isang single mom aside sa pag-hands-on sa anak? Para sa akin, kailangan mo din talaga ng mga kaibigan mo, yung malalapitan mo na someone to lean on, yung masasabihan mo ng mga problema mo. Kasi as a single mom, or kahit sa pagiging natural na may asawa ka or may mga anak ka na may pamilya ka, basta pagiging mother is like, meron talagang pagdadaan ng mga postpartum depression, anxieties, yung mga overall thinking na minsan exaggerated na, ganun. And yung mga pag-shift ng mood mo na from dati masiyahin kang tao, nito sobrang galit ka or lagi kang
aburida, ganyan, aburido, gano'n. Kailangan ng malalapitan na masasabihan ng problema mo kasi yung changes talaga ng pagiging nanay is like sobrang napakalaki ng change ng mangyayari. Yung hormonal changes namin, araw-araw meron ganyan na biglang magshi-shift din yung mood mo, ganyan. Sa City Hall, pwede ka rin lumapit kahit hindi lang din sa mga kaibigan mo. Lumapit ka sa City Hall, meron silang mga ino-offer na hindi lang finances na ng allowance, kundi mental health awareness and emotionally, pati yung physically na pag kailangan mo ng check-up, ganyan, ng mga manyuin, yan, mga ganyan. So, sa tingin ko kayo ng maraming kailangan ng mga single mom. At saka natutuwa ako kasi meron palang parang sa mental health ng isang single mom, meron ding service ang Japan na ganyan. Yes, sobrang grateful talaga ako sa Japan sa mga ganitong klase ng parang ino-offer nila, hindi lang finances, pero mabibigyan ka nila ng assistance sa ganyan. Sobrang grateful, ang daming benefits. Sa part mo, ano yung mindset mo talaga pagdating sa mga ganitong sitwasyon as a single mom? Ang mindset ko, una dapat hands-on ka sa anak mo. Pagtatrabaho, kailangan mo din talaga magtrabaho. Yung mga gawaing bahay, yan. Mindset na dapat kakayanin mo, hindi ka umaasa sa iba. Alam mo yon. Kasi ang hirap dito sa Japan, lalo na pag wala kang family, wala kang relatives. O nga kasi kunyari sa Pilipinas tayo, kumaga kapitbahay natin yung mga auntie natin. Yun nga kasi ako dito, sobrang mag-isa lang talaga ako. Talagang literal single mom. Lahat talaga gawain ko, alam mo yon, sobrang minsan nangangarap ako, sana meron akong kamag-anak dito, sana may mga kapatid ako, ganyan, sana madala ko sila dito soon, ganyan. Kaso, kailangan talaga yun talaga yung mindset mo na magawa mo lahat, yung mga tungkulin mo sa bahay, tungkulin mo sa anak mo, ipoprovide mo yung mga needs niya, ganun. Kailangan talaga hands-on and focus, ganyan. Dapat habaan mo talaga yung pasensya mo. Kailangan mo rin habaan yung pasensya mo as a mother kasi yan yung full-time talaga na pag naging mommy ka na, naging mama ka na, full-time kang, alam mo yun, hindi ka naman sinasahuran, 'di ba? Pero kailangan mo talagang gawin lahat ng part mo as a mom. Mamahal talaga sa anak mo. Gagawin mo yan kahit mahirap yung mga bagay, mga pagsubok, may mga problema, natural na dumarating yan. Pero pag talagang sinamahan mo ng tiyaga, ng pasensya, lahat, pagtitiis, kung ano-ano, perseverance, lahat nandyan na Kailangan talaga din. Yung ganun yung mindset mo. So, Debbie, last question na lang. Any advice sa mga kababayan nating Filipino dito sa Japan na single parent? Para sa akin, yung opinion ko is kailangan talaga maging mahaba ang pasensya natin. And yung pagmamahal, kasi yun yung mai-show mo yung pagmamahal mo talaga, yung mahaba yung pasensya mo, dun mo makikita na kailangan maging matibay ka kasi lahat talaga mangyayari ng problema, may mga dadaan na mga pagsubok. Pero wag kang magpapatalo, wag kang magpapalamon dyan sa ganyan. At the end of the day, ang anak mo, ang lakas mo, yan. Sila yung maaasahan mo na soon, sila yung kakampi mo sa buhay, yan. Yan yung para sa akin. Kailangan maging matibay lang tayong mga parent. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha kayong kaalaman. And for fresh updates, i-follow nyo na lang din po ako sa aking social media account, link in the description below. For more videos like this, please do consider supporting my channel and see you in my next video.